Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay inaanyahan ko kayong manalangin sa iyong sariling bahay. Maraming salamat. Ngayon, ilalahad ko sa inyo kung ano ang ating mga panuntunan. Ang mga panuntunan natin ay ito. Makinig mabuti, huwag istorbohin ang gitaklas, may comment kung may tanong. Ngayon, dumako naman tayo sa ating gawain na pinamagatang larong tambalan, pagbuo at pagkilala. Babasahin ko ang ating panuto. Pagtambalin ang mga salita sa hanay A at mga larawan na nasa hanay B. Ang unang salita na nasa hanay A ay dalagang bukid. Ngayon, tingnan natin kung nasaan larawan kaya ito naaangkop. Tama! Ang dalagang bukid ay nasa larawang letrang D. Ito ay isang uri ng isda. Ang ikalawang salita naman ay bahay kubo. Nasaan larawan kaya ito? Tama! Nasa letrang A. Ito ay bahay kubo. At ang pangatlong salita naman ay ang silid-aralan. Saan kaya larawan ito? Tama! Nasa letrang C. At ang pang-apat, hapagkainan. Asan kaya? Tama! Ito ay nasa letrang E. At ang panghuli naman ay ang salitang silid-tulugan. Asang hanay kaya ito? Tama! Nasa letrang B. Ngayon, at ang huling salita ay ang silid-tulugan. Saang letra kaya ito? Tama! Nasa letrang B. At dahil nakakuha kayo ng mataas na puntos, gawin natin ang mabuhay club. Sundan niyo lang ako. 1, 2, mabu, 1, 2, mabuhay! Sa ating mga ginawang gawain, nais ko muna kayong tanungin. Ano ang napansin nyo sa mga salitang nabuong tambalan mula sa ating laro? Okay, very good. Familiar ba kayo sa mga salitang ito? Nice! Sa inyong palagay, ano ang tawag sa mga salitang pinagsama upang makabuo ng mga bagong salita? Tama! Ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng mga tambalang salita? Wow! Very good! Tama ka! Makapagbibigay ba kayo ng isang halimbawa ng tambalang salita? Okay, thank you very much! Tungo sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakasusuri ng iba't ibang uri ng tambalang salita at gamit sa iba't ibang pangungusap na ipapahayag ang damdamin, salubin at pananaw gamit ang angkop na tambalang salita at nakasusulat ng mga pangungusap na may wastong gamit ng tambalang salita. Ngayon, may ideya na ba kayo sa gagawing pag-aaral? Tama! Ang ating gagawing pag-aaral ay ang tambalang salita. Ano nga ba ang tambalang salita? Ito ay binubuo ng dalawang magkaibang salita, ngunit kapag ito ay pinagsasama ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Gaya na lamang ng mga halimbawa kanina ng baha, hari na nagiging bahaghari, at silid at lata naman na kung saan ay lugar na may maraming mga libro. Ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ang dalawang uri ng tambalang salita. Ano nga ba yung dalawang uri ng tambalang salita? Tama! May tinatawag tayong tambalang ganap. Ano nga ba ang tambalang ganap? Ito ay uri na kung saan ang salita ng dalawang salita ay may sariling kahulugan. Ngunit kapag ito ay pinagsasama ay nagkakaroon na lamang ng isang kahulugan. Gaya na lamang ng baha at hari na kung saan ito ay nagiging bahaghari. At ang isa naman ay ang bahay kubo na kung saan ay bahay at saka kubo na nagkakaroon ng isang kahulugan na lamang. At ang pangalawang uri naman ito ay tinatawag na tambalang di ganap. Ano nga ba ang tambalang di ganap? Tama! Ang tambalang di ganap ay ito ay salita na nananatili ang kahulugan kapag ito ay pinagsasama. Gaya na lamang ng silid-aklatan. Ito ay may silid na may mga aklat. At ang pangalawa naman ay bahay ampunan na kung saan ay ang mga bata ay nakatira. Malinaw niyo bang natutunan ng ating ginawang pagtalakay? Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa isang gawain na kung saan ay susubukin ko ang inyong mga alaman. May tinatawag tayo pagsulat ng tambalang salita sa isang pangungusap. Narito ang panuto.
gumawa ng pangungusap na ginagamitan ng mga tambalang salita na pinag-aralan natin tulad ng bahaghari, silid-aklatan, at isulat ito sa papel. Mayroon lamang kayong 1 minuto para gawin ito. Pagkatapos ay magbabasa ako sa comment section na kung saan ay ilalahad ninyo ang inyong mga ginawang pangungusap. Malinaw niyo bang naintindihan? Ngayon, maaari na kayong magsimula. Napakahusay niyo naman. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Babasahin ko muna ang ating panito. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na tambalang salita na bubuo sa bawat pangungusap ayon sa kahulugan nito. Isulat lamang ang sagot ninyo sa sagutang papel. Ang unang tanong, ang blank ay isang bahagi ng bahay na pahingahan o tulugan ng isang pamilya. Ito ba ay isang bahaghari? Ito ba ay isang silid-tulugan? Ito ba ay hapagkainan? Ito ba ay silid-aralan? O ito ba ay takdang aralin? Tama! Ito ay silid-tulugan. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ang blank ay isang bahagi ng bahay kung saan kumakain ang isang pamilya. Tama! Ito ay hapagkainan. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating panghuling tanong. Ang blank ay isang arko na may iba't ibang kulay na makikita sa kalangitan. Ano kaya ito? Tama! Ito ay isang bahaghari. Mahusay! Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Naintindihan niyo na ba ang ating talakayan? Ngayon, bago tayo magtapos sa ating talakayan ngayong araw, meron muna tayong takdang aralin para sa ating susunod na klase. Babasahin ko ang panuto. Sumulat ng isang maikling sanaysay na hindi bababa sa 5 pangungusap tungkol sa kahalagahan ng tambalang salita sa wikang Pilipino. Nakuha niyo ba? Magaling naman kung ganon. Ngayon, bago natin tapusin ang ating klase, gagawin natin ang ating Mabuhay Club. Sundan niyo ako. 1, 2, mabu-mabu. 1, 2, mabuhay! Naintindihan niyo na ba o natutunan niyo na ba ang tambalang salita? Magaling kung ganon. At ngayon, huwag kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share ang ating channel para masubaybayan niyo ang susunod nating talakayan. Maraming salamat!